Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Maganda po ang pag-uusapan natin. Ito po ay tungkol sa DIY, do it yourself. Pero hindi naman niya ginawang mag-isa lang, marami pala silang magkakasama doon. At ngayon may itinuturo na siya. Nako, hindi po 'yun ang vlog po natin ngayon, hindi po 'yun. Wag po natin pag-usapan 'yon. Bahala na po yung mga political vloggers tungkol po diyan. Ito po, ang pag-uusapan natin ngayon ay itong tungkol sa mga may-ari ng sasakyan na sila na mismo ang nagdi-DIY sa pag-change oil ng kanilang mga sasakyan. Yung iba, pumupunta sa shop, nagpapa-change oil, kaya kapag ka sila magpapaalam sa kanilang mga misis, o yan ha, sa shop ka talaga pupunta ha, sa Autoruns ka talaga pupunta, hindi naman po nagpupunta dito, sa ibang lugar pumupunta. Ngayon, yung mga mahihilig po na sila na, yung nag-change oil ng kanilang sasakyan, dahil nga para sa ibang mga car owners, ito po ay exercise na rin at gusto nilang lalo pang mapag-igi yung pag-change oil kasi simple nga lang naman yung mag-change oil, no? Bumili ka ng magandang langis katulad nitong any oil natin, itong iSynth na 10W30, no? At ito po ay API-SN or bumili ka naman nitong langis na isa natin, 5W40 API-SP. So ito pong mga langis na to ay pwede sa diesel at pwede rin po ito sa gasolina. So ang gagawin nila, magiging libangan na rin nila yon every 5,000 kilometers, every 6,000 kilometers, nag-change oil sila para nga mag-exercise pa sila. At alam mo na yon, yung sumigla yung kanilang mga pangangatawan. Yung iba naman na mga seniors na, sa mga subscribers ko po na mga seniors na hindi na kayang umilalim at magpihit ng drain plug, inuutos nila sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, dahil alam naman nila kung paano gawin yung pag-change oil or sa mga kaibigan ng kanilang mga anak. Basta yung kayang pumihit ng drain plug na yon at pag maging yung oil filter, yan, inuutos nila yan, sasaluhin yung langis na ide-drain at papalitan ng mga bagong langis. Yan yung mga nagdi-DIY sa pag-change oil, nagagawa nila yan ng regular at yun ang inaakala nila na makapagbibigay ng long-lasting na serbisyo ng mga sasakyan sa kanila. Pero mga kapatid, itong pag-uusapan natin ngayon dito sa vlog ko po na ito, meron kasing mga bagay na nagagawa ng ilang mga nagdi-DIY na detrimental, delikado para sa kanilang mga sasakyan. Lalong-lalo na po dito sa pag-change oil. Marami pong mga gumagawa nito na nakukuha nila, napupulot din nila doon sa ilang mga mekaniko na hindi nila alam na iyon pala ay delikado. Marami akong kilalang ganyan. Sa tagal na rin po ng pagmemekaniko ko, may mga kilala akong mga katulad din naming mekaniko na ganito ang kanilang ginagawa. Pero ang hindi nila alam, napakadelikado po nun. Okay mga kapatid, ulitin po natin, DIY, do it yourself. Ikaw na ang mag-change oil ng sasakyan mo. Pero meron kayong napulot na maling paraan. Ito po, ano yung maling paraan na to? Yung iba, matagal nilang dinedrain yung oil. Minsan bumibilang ng oras, minsan bumibilang ng araw, yung ino-overnight pa nila yung pag-change oil. At meron naman din na gumagamit pa ng blower. Meron kasi mga gasoline station ganito ang ginagawa nila. Dahil sa kagustuhan nilang madrain lahat, yung mga nakakargang langis doon sa makina, ginagamitan nila yan ng blower. Yung vacuum, binabaliktad nila yung hangin at inilalagay doon sa salinan ng langis. At sa mga gasoline station din, meron din talaga silang panghangin. Naku, napakadelikado po nun. Alam nyo ba, yung mga panghangin na yun, may tubig pang kasama minsan kapag ka ibinubuga yun. Naku, ano ang masamang epekto nung matagal mong ide-drain ng oil at yung gagamitan mo ng blower para madrain yung lahat ng langis na naiwan sa loob ng makina mo, ano ang magiging masamang epekto niyan sa inyong mga makina? Ito po, iisa-isahin po namin sa inyo. Mga kapatid, yung pong sisimutin mo, yung langis, yung lumang langis dun sa loob ng makina, hindi po yan mabuti para sa inyong makina. Lalong-lalo na dun sa medyo naluluma ng mga makina. Kasi po, kapag po yan ay nilagyan mo ng panibagong langis, dahil nga po sa sinimot mo, pinugahan mo ng hangin yung iyong makina, talagang yung mga butas, yung mga oil galleries niyan, halos mawala na talaga yung mga langis diyan. Pati doon sa langis, doon sa mga connecting rod, doon sa mga bearing, no? Mawawala yung langis diyan sa main bearing. Kapag in-start mo ngayon ang engine mo, may maririnig ka talagang ingay. Dahil nga nasimot ng husto yung langis. Sa halip na iyon ay ang unang maglulubricate sa makina mo
kapag in-start mo na siya ay malamig pa. Ngayon, ito ang nagiging problema. Karamihan po ng mga makina ngayon, kapag ka in-start mo, ay mataas muna ang idle. Minsan nasa 1,500, minsan 1,800, tapos unti-unting bumababa yun. Ang problema, sinimot mo lahat yung langis. Kaya pag start mo ngayon, hindi pa makasirculate ng todo yung bagong langis na ikinarga mo, magkakaroon ngayon yan ng kaskasan, kiskisan ng mga bakal. Yung tinatawag na metal-to-metal friction. At dahil sa hindi nga kaagad makakapasok yung langis doon sa mga linyada ng langis na papasok doon sa makina mo, yung mga oil galleries po na yan, yung papunta doon sa camshaft, papunta dyan sa mga piston, no? Papunta doon sa connecting rod, papunta doon sa sigunyal, dahil inubos mo yung laman, hindi kaagad makakapasok yun. At kung makapasok man siya, may bula yun. Merong patlang yun. At yung mga patlang na yon ay hindi makalulubricate mismo doon sa kasukasuan ng makina. Kaya napakadelikado po nun. Hindi po yun advisable na gagawin nyo na pagtatagalin nyo yung pagdedrain ng langis na inaakala nyo na mabuti dahil mauubos yung maruming langis, hindi po tama yun. Masisira po ang inyong makina sa kalaunan. Kung palaging ito ang gagawin nyo, yun ang magiging dahilan. Magtataka na lamang kayo, bakit may blow-by? Magtataka na lamang kayo kapag ini-start nyo sa umaga, maingay yung makina. Buti sana kung tatahimik pa. Meron akong kakilala, ito po mga kapatid, tumawag po sa akin. Nag-overnight drain siya ng kanyang makina, inubos lahat yung langis at sabi niya, sa umaga ko na lang ito kakargahan para lahat talaga ng langis ay tumulo na. Ngayon, eto, nung i-start niya na, nilagyan niya ng langis, nung i-start niya na yung makina, hindi na makaikot yung makina. At maging yung kanyang starter nasunog pa. No? Pumakat yung makina. Hindi na siya kayang ikutin nung starter. At nung pinepersa nilang ikutin yung sigunyal, hindi na makaikot. Pumakat eh. No? Biro mo, nag-overnight na walang langis, matindi pa dun sa lugar nila, o saan yun, yung malamig na lugar, diyan sa Baguio City, nag-overnight yung walang langis yung makina niya, pumakat, nag-moisture, ang bilis. No? Pumakat yung makina, hindi makaikot. Kaya tuloy ang nangyari. No, napunta ngayon siya sa overhaul. Hindi po tama na tatanggalan nyo ng langis ng overnight ang inyong makina. Ngayon, yung iba ginagamitan pa ng blower. Sabi ko nga po sa inyo, delikado din po yan. Lalo na yung mga maliliit na makina. Itong mga maliliit na makina, kung gaano kaliit ang makina niyan, ganun din kaliit ang butas ng mga oil galleries niyan. Halimbawa, ito yung sigunyal, o ito lang ang sigunyal ng maliliit na makina. Pwede bang ang butas ng oil na dadaanan niyan? Ganun. Siyempre hindi, mas maliit pa. Di ba? Kaya ngayon, kung uubusin mo yung langis kapag nag-change oil ka, tapos matagal na walang langis, pag in-start mo yan, magkakaroon pa yan ng time na makapasok yung mga langis na yan doon sa mga dapat niyang pasukan bago siya ngayon magsimulang magtrabaho, bago siya magsimulang mag-lubricate. Kaya minsan, magugulat na lang kayo, nag-change oil lang ako eh. After kong mag-change oil, ang ganda pa naman nung langis na ginamit ko, any oil. O parang ito, 5W40 API SP. Pwede po ito sa gasolina, pwede rin po ito sa diesel. No. Sabi niya, nag-change oil lang ako. Pagkatapos nun, nag-blow-by na. Bakit po hindi mag-blow-by? Biro mo, magdamag mong inubos yung langis, dinrain mo. Nung umikot yung makina, walang langis na bumubuga doon sa pinaka-cylinder wall. O di ba? Ngayon, napuwersa ngayon yung mga piston ring mo, walang langis na dumadaan doon sa oil ring dahil inubos mo lahat eh. Dapat kasi may initial talagang langis na gagamitin yun. Kaso dinrain mo ng todo, nagasgas ngayon yung cylinder wall. At yung gasgas ng cylinder wall na yon, doon ngayon dumadaan yung compression, yung buga, yung kapag ka nagkaroon ng combustion, yung usok na yon, sa halip na lahat tumapon sa exhaust, doon sa exhaust stroke, hindi na tumatapon lahat doon at merong portion na umiilalim dito sa crankcase, papunta doon sa dipstick. Nagkaroon ka ngayon ng blow-by kasi na-damage yung cylinder wall. At iyon ang naging dahilan kung bakit ngayon nagkaroon ng blow-by yung kanyang sasakyan. Isa pang pwedeng maapektuhan nitong ginagawang habit na yan ng pag-change oil na inuubos nyo lahat o matagal kayong nagde-drain o hinahanginan nyo pa, yung turbocharger. Yung turbocharger, kayang umikot niyan, per minute, umiikot yan ng 150,000 revolution per minute. Sa isang minuto, kayang umikot niyan ng 150,000. Paano kung inubos mo lahat, yung langis na dapat sana, yung linyada ng langis papunta sa turbo,
inubos mo, dinrain mo. Kaya ngayon, pag start mo ngayon ng makina, maghihintay muna ngayon yung turbo doon sa langis na aakyat sa kanya. Oh. Bago ngayon siya malubricate, umiikot yun ng 150,000 revolution per minute. Tapos walang langis na maglulubricate sa kanya. So unang-una po na pwedeng madamay sa ganyang style ng inyong pag-change oil ay ang inyong mga turbocharger. Kaya yung mga malalaking makina, itong mga Ford na to, no? May mga twin turbo pa sila. Hindi sila pwedeng gumamit ng mataas na viscosity ng langis. Kasi kailangan na pag-start pa lang ng kanilang engine, lalong-lalo na sa cold start, mataas ang kanilang RPM, kailangan makaakyat kagad sa turbo. Malubricate kagad ng magandang langis yung turbo. Ang ginawa mo, inubos mo lahat yung langis. Halimbawa, ito, Ford na Ranger na twin turbo ang ating change oil. In-overnight mo, nag-change oil ka. Tapos kinabukasan mo palang nilagyan ng langis. Kakawawain mo ang turbo mo. Kakawawain mo ang makina mo doon sa metal-to-metal friction na yon. Yung ilang segundo or posibleng tumagal ng 1 minuto na walang proper lubrication ng makina mo dahil dinrain mo ng husto, yan ngayon ang unti-unting sisira sa makina mo. Dahil nga doon sa frictions na nangyayari habang umaandar ang makina mo na hindi pa talaga nakapag-circulate ang langis, yung bagong langis na inilagay mo. Kaya po mga kapatid, ang maire-recommenda ko po sa inyo ay gumamit kayo ng magandang langis. No? Unang-una na nire-recommend ko sa inyo itong Eni. Ito po ay fully synthetic na engine oil. Galing po ito sa Europe. Ngayon, regular nyo rin po ang inyong pag-change oil. Kahit na sabihin mong fully synthetic ang gamit nyong langis, mura lang naman ang 1 litro. Kung kotse, 4 na litro lang yan. Sa loob ng 6 na buwan, huwag nyo nang pagtagalin yon, 6 na buwan, mag-change oil na kayo. 6 months or 6,000 kilometers. Yun na yung pinakamabilis. Halimbawa, nasa 6 months na yung gamit mo, 4,000 kilometers pa lang, i-change oil mo na rin. Kasi yung 6 months ang binasihan mo. O halimbawa naman, ay umabot ka na ng 6,000 kilometers ang tinakbo, nasa 4 months pa lang, i-change oil mo na rin kung gusto mo talagang maalagaan ang iyong sasakyan. Iyon ay dahil nga sa habang ginagamit mo naman ng langis mo, may mga pagkakataon na talagang umiinit ng todo yan dahil nandito tayo sa tropical country, nandito tayo sa Pilipinas, mainit dito, tindi ng traffic. No? Ang tindi ng mga moistures na kumakarga gabi-gabi, yung dumi na yun, humahalo yun sa langis. Kaya kung gusto mo talagang mas maganda ang maging trabaho ng makina mo at maging long-lasting siya, gamitan mo ng tamang langis, mag-change oil ka sa tamang period of time, at siyempre, wag mong gawin yung mga sinasabi ko kanina. Wag mo nang pagtagalin ang pagde-drain. Wag mong paabutin ng 1 araw. Wag mo nang gamitan ng blower. Alam nyo yung mga BMW, yung mga high-end na mga sasakyan na yan, kahit yung ibang mga sasakyan, sa kasa, hindi pa nauubos. Halimbawa, dinrain mo, tinanggal mo yung drain plug. Hindi pa nauubos. Kaunti may tumutulo pa, sinasara na yan. Hindi kailangang maubos lahat yung langis na yon. Kailangan mag-stay pa yung ibang mga langis para mag-lubricate doon sa mga kasukasuan ng makina. Hindi tama na hanginan mo, hindi tama na pagtatagalin mo. Delikado po yan. Masisira po ang inyong makina. Ngayon ito mga kapatid, ito ay i-share ko po sa inyo. Kami po pag nagbubuo ng makina, yung mga kasukasuan ng makina na yan, kapag binubuo namin, nilalagyan na po namin ng langis yan. Tapos yung mga galleries, yung halimbawa doon sa Sigunyal o kaya doon sa mga camshop, ini-injectan na po namin ng langis yan. Meron na kaming isinasalubong doon. Kapag binuo namin, kumpleto na po, may mga langis na po, yung mga dapat pasukin ng langis dyan. Yun po ang pinaka-importante. At yan po, kapag iyan ay i-start na namin, halimbawa nabuo na yung makina, kung yan ay di gasolina, tatanggalan muna namin yan ng spark plug habang niriridondo. No? Para hindi siya kagad umistart ng todo. Ano lang yon? Hindi siya andar eh. So, niriridondo mo lang. Pasisirculate mo lang muna yung langis. Sa mga diesel naman, ganun din. Tatanggalin muna namin yung kung glow plug man lang yan at hindi muna siya lalagyan ng krudo para hindi siya umistart. Kapag nagbubuo kami ng makina, ganun po yon. Paiikutin lang muna namin yung mga mechanical parts sa loob para yung langis mag-circulate. At kapag sa pakiramdam namin, sa tingin namin, nag-circulate na yan, saka namin ngayon yan, ilalagay kung ano man, yung spark plug, yung glow plug, kung ano man yung mga tinanggal namin doon, at i-start na po yan. Kasi napaka-importante po na yung mga langis na ginagamit natin, makapenetrate muna yan talaga doon sa mga kasukasuan ng makina. Nag-change oil ka,
Hindi mo nga ginawa na pinagtagal at hindi mo rin hinanginan. Di ba sa unang salin mo ng langis, kung kotse 4 liters, yung iba 3.5 liters lang, kapag nagsalin ng langis, susukatin mo muna yan sa dipstick kung tama na yung sukat doon. So ngayon, kapag tama na yon, i-start mo muna yan. I-start mo lang yan, paandarin mo lang yan ng mga 3 to 5 minutes. Tapos, wag mo i-revolusyon ha. Start lang, idle lang, wag mo i-revolusyon, 3 to 5 minutes, tapos patayin mo, sukat ka ulit. Minsan mapapansin mo, bakit nabawasan? Di ba? Kasi yung ilan pupunta doon sa oil filter, yung ilan naman pupuntahan ngayon ng mga langis na yon, yung mga oil galleries, yung mga nabawasan, yung mga na-drain ng mga langis doon sa mga portion na hindi naman basta-basta ma-drain yon kung hindi mo tatanggalin yung drain plug. Kaya ngayon, nagbabaan yung langis na yon, kaya pag sukat mo ulit, kulang na. So, lalagyan mo yun, dadagdagan mo ulit yun, at huwag nyong i-overflow, delikado rin yun. Hindi rin pwedeng kulang. So, dapat saktong-sakto, at kapag nilagyan mo na yon, naisakto mo na, start mo ulit, pabayaan mo lang siyang umandar ng 10 minutes, 15 minutes, o kung 30 minutes, okay lang. Huwag mong ire-revolusyon, huwag mong pepersahin ng makina mo. Dahil hindi ka pa nakakasigurado, yung mga patlang, yung mga bula, na kung nakapasok na talaga yung mga langis doon sa oil galleries na yun, doon sa mga dapat niyang pasukan. Pabayaan mo lang muna siyang umandar ng maayos para talagang maingatan mo ang iyong makina. Yung iba, ganito, maliliit na makina, i-change oil. Pagka lagay ng langis, i-revolusyon. Naku, delikado yan. Masisira talaga ang makina nyo dyan. Hindi pa masyadong nakaka-circulate yung langis eh. Ang liliit ng mga butas ng mga oil galleries na yon. So, nirevolusyon mo kagad. Ano ba ibig sabihin ng revolusyon? Yung hina-high RPM mo siya, inaapakan mo yung accelerator. Meron naman, malalaki nga yung mga makina, malalaki yung mga oil galleries. Ang gagawin, pagka-change oil, papaandarin lang sandali, ibibiyahin na. Ang bigat ng engine load nun, ang laki ng body nun. Kahit sabihin mo malaki ang makina mo, malaki din ang body. At yung iba naman, may kargada pa. So, iyan ang pumepersa sa makina. Iyan ngayon, ang magiging problema, dahil hindi pa masyadong nakasirculate yung langis mo, persado na siya, diyan ngayon mabilis na nagkakaroon ng blow-by. Diyan ngayon mabilis na nagkakaroon ng metal-to-metal friction, yung wear and tear ng makina mo, mas mabilis. Kumpara dun sa talagang inaalagaan at i-change oil ng tama ang kanilang mga makina. So ito, ibig sabihin ito yung mga hindi mo dapat gawin kapag ikaw ay nag-change oil. At yung after mo mag-change oil, hindi mo rin dapat gawin na puwersahin kaagad ang iyong makina. Ang bilin ko, huwag nyong gagawin yung matagal na nagde-drain kayo. Minsan nag-overnight pa. Huwag nyong gagawin yan. Delikado yan sa makina nyo. At gumamit kayo ng magandang langis. Mayroon po tayong any oil. At sa mga susunod na vlogs ko po, makikita nyo na po kung saan mabibili ang any oil. Yung mga stores po natin, pati yung mga address po natin, kung saan nyo makukuha, ay ipapakita ko na po sa inyo. Hinihintay ko na lamang po yung manggagaling sa opisina. Mga kapatid, gawin yung regular ang inyong pag-change oil. Hindi nyo na kailangan gumamit ng mga oil flushing. Kung regular na gumagamit kayo ng mga synthetic oil, kompleto na to sa panlinis. Kung abutan man niya yung maitim na langis, okay lang yun. Kaya nga yun umitim dahil doon sa power ng langis, nilinis niya. At tandaan nyo, kapag ka nag-change oil kayo, naglagay kayo ng bagong langis, minsan isang araw lang, minsan naman linggo, yung iba naman buwan bago talaga dumumi, kung talagang malinis pa yung makina. Pero meron talaga, kasi-change oil lang, kinabukasan maitim na kasi nga po nililinis nung langis yung loob ng makina. Ayan po mga kapatid, kung minsan ang akala natin yung tama na ating gagawin sa pag-change oil, iyon pala ang makakasira sa ating mga makina. Huwag niyong gayahin yung iba na ginagawa yung mali. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po tayo sa Sabado, Linggo. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong lahat.